na headline po sa isang pahayagan, yung Vice Ganda absuelto sa 80K. Alam niyo po, hindi na questionable dito kung 80K, kung 75K, kung piso, 2 piso. Hindi na sa ating questionable yan eh. Basta ang mahalaga, hindi libre. Ngayon po, dahil po dito sa kwentong ito, on that same day, nung pong mismong araw na yon, isa pong mystery texter ang kumontak sa akin. Marami po siyang ibinigay sa akin ng mga impormasyon tungkol kay Vice Ganda. Malungkot pala siya ngayon dahil hindi nga niya nakikita na si MC at saka si Lassie sa Showtime. Bakit daw pinabayaan ni Vice na bash-bash itong si MC. At saka sabi, di ba, dun sa binasa mo na hindi ipinagpaalam yung vlog na yon. At saka naging hero. Hindi pa rin po pinagsasawaan ng publiko ang pagtutok tungkol sa pagkadamay ng pangalan ni Ivana Alawi sa gyera sa husgado ni na Congressman Albi Benitez at Mrs. Nikki. Naku, ano ba yan si Ivana? Alam niyo naman may legal wife yung tao, pinasukan niya pa. Marami po nagpapatunay na 5 taon na po ang nakararaan ay napakarami na pong naipundar ng mga propiedad ni Ivana Alawi. At ito din pala yung panahon na ang laki pala ng minana niya sa kanyang ama. Pero hindi po namin sinasabi na imposible na ang isang milyonarya ring babae ay ma-in love at magmahal ng isang bilyonaryong lalaki. Oo. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Heto na naman po ang inyong tropa, ang banding natin sa masaya at seryoso na mga kwentuhan. Of course, pangtanggal ng inyong stress, ng lungkot, at lahat-lahat na, di ba naman, Romel Chika? Tama, sabay-sabay tayo, sama-sama tayong magsaya dito sa aming programa. Ayan, ako. Kinakabahan ako para sa iyo. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, gusto niyo ba matanggal ang stress niyo? Nandito lang kaming tatlo at aaliwin namin kayo. Hanggang doon lang ha. Wala yung maiinit na ano ha. Wala yung mainit na opinion. Sige nga, take 2 nga. Take 2. Nandito lang kami natin, bibigyan namin kayo ng saya. At siyempre, May init na opinion. Eto last na to Take 3. nandito kami tatlo, bibigyan namin kayo ng saya. At siyempre, ang mga kwentuhan namin mula Nasaan ba yung tubo? Mula sa may init. Pinakamarami yata ito. Take 5. Gusto nyo ba mawala ang stress nyo? Nandito lang kami tatlo, bibigyan namin kayo ng kasiyahan. Doon na, stop na siya. Wala mo na, sabi niya. Stop na siya doon. Ay nako, umpisa pa lamang po mga kachika. Heto tayo naghahalakhakan na. Yan po ay itatagpos natin hanggang sa dulo. Dito po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Narakal ka na naman. Bakit? Kinabahan ka na naman? Bakit? Kasi baka may another Wala nang wala naman. Wala na. Oo. May mga sumusunod pa ba? Di ba yung sabi mo kanina? No? Ano yan? Yung source mo Ayan, magtatanong na naman Ay, sila kung oo. ano yung Source ano mo na yan. yan. Oo. Di ba? Okay. So, heto na po tayo mga kachika. Siyempre, gusto po naming ilatag sa inyo ang lahat ng nalalaman namin. Pati nga po yung mga questionable na mga partisipasyon ng ibang tao, ibibigay din po namin sa inyo. Kamakailan po mga kachika ay na-headline po sa isang pahayagan, yung Vice Ganda absuelto sa 80K. Wow. Yun. Ito yung inilantad kasi natin noon na hindi naman libre yung pagpunta nila sa Coron, Palawan. Nagbayad pala ang mga Becky na kasama niya ng 80K. Oo. Alam niyo po, hindi na questionable dito kung 80K, kung 75K, kung piso, 2 piso. Hindi na sa ating questionable yan eh. Basta ang mahalaga, hindi libre. Kasi yung nagsalita, yung Mon Natividad, nagtatrabaho daw ito kay Vice Ganda doon sa club, sa bar. Parang ganon. Hindi raw totoo na nagbayad ang mga Becky kasi daw, bukod daw doon sa private plane, ay kumuha pa ng 4 na van. Pagkatapos, pati yung parang... Yung speedboat. Parang may boat na inupahan sila. Tapos hindi raw totoo na late siya nung flight.
Sabay-sabay daw sila na umalis. Natural, alam nga naman baklas-baklas pa kayo sa eroplano, di ba? correct. Natural, sama-sama kayong umakyat at bumaba, di ba? Parang ganun dahil hinintay nga si Vice. Alas 11 dapat ang flight, naging alauna at hindi nagreklamo ang mga Becky. Ngayon po, dahil po dito sa kwentong ito, on that same day, nung pong mismong araw na yon, isa pong mystery texter ang kumontak sa akin. Wala po ang kanyang telepono sa aking phone book. Hindi ko alam kung sino ito. Pero marami po siyang ibinigay sa akin ng mga impormasyon tungkol kay Vice Ganda. Sabi ko nga, parang ano to sa gobyerno, parang kailangan ni Vice Ganda na magpa-file ng courtesy resignation sa kanya mga Becky, di ba? Para malaman talaga kung sino ang tapat. Loyalty check, Loyal, di ba? Loyalty check. So, tingnan po natin. Ito po muna, yung unang babasahin ko po. Ito ang nilalaman. Hindi siya okay lately because hindi na nga niya nakikita sina MC at Lassie. Lagi na siyang nangungumusta sa group chat nilang mga bakla. Alagaan niyo sarili niyo, ha? Yung health niyo, huwag niyong pababayaan na dati naman puro talak. Ayaw nga namin na nandun siya sa set namin sa BCC kasi nako-conscious kami. Lalo na kapag nakikita namin hindi siya tumatawa. Kasi after nun, award! Nakaka-conscious pag andun siya. Nasisira yung diskarte namin sa comedy pag nakikita namin siya sa peripheral. Imaginein mo, nagtatawa na yung audience siya. Ang focus mo siya pa rin kung natatawa ba. Sa comedy kasi, Nay Christy, ang support na gusto mong makuha sa kapwa mo comedians ay tawa rin mula sa'yo para moral support mo sa bakla. Dapat alam niya yun. Yung malungkot pala siya ngayon dahil hindi nga niya nakikita na si MC at saka si Lassie sa Showtime. Paano hindi siya malulungkot kahit naman sino, di ba? Ikaw, yung tinuring mong kaibigan ng 21 years. ng 21 years, Oo. di ba? At saka lagi daw ngayon nagchat-chat si Vice na, yun nga, yung sabi ng Nangangamusta. aking source, di ba, na alagaan nyo ang inyong mental health. Dati daw puro talak ganon. At ang sumunod pa po, isa pang text message. Narito. Ito po ang kanyang text kay Nanay Christy. Kung mahal niya si MC, bakit hinayaan niyang ibas ng ibas ang bakla? Nay Christy, di ba? Siya pa ang naging hero sa vlog habang itinahiya niya si MC. Saka Holy Week pa yon. Nito lang niya inilabas at hindi hiningi ang concept ni MC. So, Ayun. yung pagpapahiya yun. Oo, Bakit daw pinabayaan ni Vice na bash-bash itong si MC? At saka sabi, di ba, dun sa binasa mo na hindi ipinagpaalam yung vlog na yun. Kaya At saka naging hero. Oo, bigla nang ipinopost niya, di ba dapat may consent talaga dapat yung kay MC. Ni MC. Ay, paano kasi ang gusto siguro ni Vice, bakit pa naman siguro magpaalam ako? Ay, akin to. Ay, Di ba? At eto po mga kachika, ang pinakamatindi kasi damay na po dito pati yung mga tao sa produksyon ng Showtime. Narito naman yung kay Romel, di ba? pakinggan niyo po at sabayan niyo ng pagbasa. Ang tanong naman dyan, lahat ng mga bakla pinagbigyan siya. Naloka lang sila sa statement na imbes na makasama ko ang pamilya ko, kayo pa ang pinili ko. Kaya ang tanong nila, bakit siya lang? Ano ba ang sinakripisyo namin para piliin din siya kahit ayaw namin? Ayaw lang namin magalit siya kaya kami sumama, pero sa totoo lang, pagkasama namin siya, para kaming lahat nag-a-adjust sa kanya. Kailangan siya laging masunod. Kailangan siya laging i-please. Kailangan wag siyang magalit. Kasi grabe pag nagalit, pararamdam niya sa'yo. Ganun siya. Pag siya nagkamali, wala kaming kibo. Pero pag kami nagkamali, parang naiinsulto siya kasi nga Vice Ganda siya. Ang importante, after 21 years of being loyal to Vice Ganda, pero sinayang ni Vice. Ngayon, nakakawala na si MC, dinamayan pa siya ng ibang Becky. At marami pang bakla ang nagsasabi kay MC na tama ang ginawa niya para matutong magpaka-humble si Vice. And look, did Vice apologize to MC on the vlog? On air? No, because she is Vice Ganda. Insult sa kanyang sarili yon pag ginawa niya. Narcissistic nga. What do you expect? Pag nag-preach siya on air, kailangan all eyes and ears sa kanya. Pero hindi alam ni Vice, ang production staff, nagkakatinginan na lang. Kasi ang alam nila, pag nangangaral ka on air, lahat ng co-host mo, nag-a-agree sa'yo. Tignan mo, walang kumukontra. Para matapos na lang. Kasi pag kumontra ka, babawian ka niya sa susunod. Mag-watch ka minsan ng Showtime. Check mo lang kung mali kami. Oh,
Diba? Diba? Ang tindi nun, ano? Kailangan nilang Grabe. laging piniplease si Vice at Oo. kailangan sila nag-a-adjust. Bawal magalit Oo. si Vice ganda. Dahil babalikan ka raw. Oo, may Eto. mga ganun. At saka eto pa, nagtanong-tanong ako sa mga malalapit sa kanila kung sino itong nag-text sa akin. Walang makapagsabi. Ay. Pero yung mga impormasyon, totoo, pinanindigan nila, yan daw talaga yung nagaganap. Oo. Di ba? Hinahamon pa nga ako, manood daw ako ng Showtime. Showtime para malaman ko kung ano ang nagaganap. Oo. Yung tungkol sa kapag nagpipreach siya, Oo. na walang kumikibo, ay yung pala, para matapos na lang, wala nang kumokontra. Oo, kasi pag kumontra ka, nako. Oo, ganun Alam pala mo yun. na. At saka marami talaga nakapunayo na bakit pagka magsalita si Vice, bakit sila ni Bong, sila ni Jack Ami nakatingin lang at nanonood lang. Minsan nakayuko lang. Nakayuko. Oo, kasi minsan kasi babarilin niya eh. Oo. Pag sumagot, 'di ba, babarilin niya na i-stop May ka na. kasabihan, di ba? Walk your talk. Di Ayun ba? na. Dapat yung pinipreach mo, ginagawa mo. Dapat. Yun ang sinasabi ng marami. Mm-mm. Kaya pala pagka naglilitanya. Ay, totoo, Oo. litanya. Pag mahabang litanya, 'di ba? Alam mo na, yung pala Ganun lang sila. nagsesenyasa na sila. pala mga stop. Nung pala mga mata pala nila nag-uusapan na. So, no? parang kulang, ayan na naman siya. Nag-uusap na pala. At para matapos na lang, wala na lang silang kibo. Walang kokontra. Kasi ipararamdam pala niya kapag kami kumukontra, no? Oo, Babalikan oo. ka. Nakakatakot yung gano'n. Eh, kaya naman pala, di ba, pag minsan, di ba, katulad ng binita natin, di ba, meron tayong sinabi na kapag natsempohan ka niya, na pag ikaw ang taya, hindi kanya pagsasalitain. Ay, di ba? Bobonsayin ka talaga. Bobonsayin ka niya. Bobonsayin ka. Mm. Kumbaga, hindi ka bibigyan ng moment. Correct. Ganon yun. Kaya nga, at saka yung 21 years, sayang Totoo. yung pagkakaibigan nila MC at Lassie. Sinong mag-aakala Mm-mm. na kasi yung dalawang yun talagang oo ate Sunod-sunod yun. lang. Oo, pero ngayon, hindi na, wala nang oo ate. At saka ang dami pala mga Becky na sumama sa kanilang emosyon at pagkatapos sinabihan sila na tama ang ginawa ni MC. Tama naman Yun. talaga. At saka hindi mawawalan ng trabaho itong dalawa. Mm-mm. Magkakaroon at magkakaroon dahil may puhunan sila na talento. Correct. Yun yun. Tama. Pagkatapos po naming ilahad, marami pa po ito. Kaya lang 3 lamang itong ibinahagi namin sa inyo. Pagkatapos po naming itawid ito, binibigyan po namin ng karapatan si Vice Ganda na linawin itong mga impormasyon na sinabi namin. Kanya po ang floor. Ayun. Kumbaga para siyang nasa Showtime. Mm-mm. Pwede naman niyang linawin ito sa kanyang vlog, Oo, di ba? sa show. Oh, sa show, sa Showtime. Total naman po, pag gusto naman niya maglitanya, wala namang nakapipigil sa kanya. E di isa-isahin din po niya, pabulaanan niya kung mali yung mga text na nakarating sa akin or kung ano man ang gusto niyang gawin. Pwede. Basta kanya ang karapatan. Binibigyan po natin siya ng pagkakataon na linawin ito. Tama. Correct. Oo. Ang Yun sa yun. atin lang naman, di ba? Yung nag-send sa'yo ng messages, yun ipinarating namin sa inyong lahat. Pero ito po ay nililinaw namin. Wala po sa phone book ko ang nagpadala nito. Hindi ko rin po alam kung sino siya. Basta't yung mga impormasyon, yun po ang itinawid namin sa inyo. Ay, Okay. yun. Nako, ang hirap pala ng ganitong Oo, katayuan. Ano bang awitin na para sa kanila? Nako di, siyempre, alam mo naman si Vice, ang gusto niya kasi titingalain siya. Diba? No. Ayun naman ang gusto niya eh. Gusto niya pagka magkata, magbaw kayo lahat, tumahimik lang kayo. Ganun, sabi, itinatawag ko kayo lahat. Di ba yung parang gano'n? Oo, di ba? Sa susunod na eleksyon! Oo, di ba? May sasabihin ako sa inyo. Itatawag ko lang siya ng, sinasamba kita. Ray Valera. Ano man ang basta Higit sa'yo sinasamba kita. akala, iniibig Alam lang mo yan kasi kita. si Ronyan ka. Totoo. Oo. Go! Higit sa'yo. Sinasamba kita. Higit sa iyong akalang iniibig lang kita. Paggalang ko sa'yo'y higit sa buhay kong taglay. Wala na yatang papantay, ang buhay ko'y ibibigay ko pa. Sinasamba kita. Nagtetremolo. Sabi, paano? Sinasamba kita.
Ano man ang dahilan, hindi mahalaga. Sige na, Basta'y sinasamba kita. Basta't sinasamba. Yan, bumibirit na kita. sila. Ay, oo. Ang galing. Bumibirit na. Pero mali pa rin. Oo, di ba? Okay. Here ay maunawaan. Okay na. Buhay na buhay si Kuyang Ray Valera. Baka mamaya akala niya hindi mo nire-respeto ang pyesa niya. Napakagandang Diba? kanta. Okay, pangalawa, eto na po. Hindi pa rin po namamatay ang mga usap-usapan. Hindi pa rin po pinagsasawaan ng publiko ang pagtutok tungkol sa pagkadamay ng pangalan ni Ivana Alawi sa gyera sa husgado ni na Congressman Albi Benitez at Mrs. Nikki. Ayan. Alam mo, ang dami kasi rin na nagtatanggol kay Ivana talaga, no? Yun ay pinagtataka natin. Di ba sabi 80%. natin, ito yung kauna-unahang artista na pinagbintangan na third wheel na sa halip na alam mo yun? Kontrabida dapat siya. Ayan o. Siya yung naging bida tuloy. Oo. Na hindi natin inaasahan, pati yung mga kwento. Kasi talaga yung kwento, hinalaw pa ng mga tao. Suportado siya. talaga. Ito po, marami po nagpapatunay na 5 taon na po ang nakararaan ay napakarami na pong naipundar ng mga propiedad ni Ivana Alawi. Iba-iba itong mga binili niyang ito para sa kanyang magulang, sa kanyang mami, sa mga kapatid niya, sa mga malalapit sa kanyang kamag-anak, diba? At ito din pala yung panahon na ang laki pala ng minana niya sa kanyang ama, no? At alam ng lahat yan. Alam ng lahat na yun, nagmana siya ng napakalaking halaga. Totoo yan. Kaya ano masasabi mo doon? Ay nako, di siyempre. Kaya nga nasasabi natin na ang lahat talaga na nag-comment, pabor talaga kay Ivana at pinagtatanggol siya. Hindi siya binabasa na sabihin, tissue kabit siya, o kung mistress siya. Siyempre sasabihin, naku, ano ba yan si Ivana? Alam niya naman may legal wife yung tao, pinasukan niya pa. Di ba? Gusto niya talaga magulo ang buhay niya. Walang ganyan. Meron man po, mga isang-isa, mga dalawa, tatlo. Siguro po yung wala alam talaga dun sa kwento. Yun. So, yung laki ng kinikita ni Ivana Alawi sa kanyang YouTube, tapos sa social media. Lahat. Sa social media accounts niya. Milyon-milyon po ang kinikita ni Ivana. Kasama ng kanyang mana. Ay, Paano yun? Tapos eto, di ganun katindi, no, ang kanyang kinikita. Pero hindi po namin sinasabi na imposible na ang isang milyonarya ring babae ay ma-in-love at magmahal ng isang bilyonaryong lalaki. Hindi po namin tinatanggal yon. Pero ang amin lang pong katwiran at dahilan diyan, paano kapag puso na po ang sumisigaw? Ayun. Diba? Kasi may lumalabas kasi, bilyonaryo yan kasi kaya ginusto niya yan. Ako, pera lang hapon. Pera lang hapon. Hindi ganon. Hindi po namin inaalis yung posibilidad na ang isang napakayaman na babae ay makipagrelasyon pa rin po sa isang bilyonaryo. Hindi po namin tinatanggal yon. Dahil ang puso kapag nagmahal, wala po talagang nakapipigil. Hindi mo madidiktahan. Pero ang commercial pala niya, 100,000,000. Malala. Grabe. Social media at saka sa TVC, mayroon sa talaga, hindi siya nawawala. Nakita mo naglabasan ngayon yan. Paano kasi lumalabas kasi bilyonaryo kaya ginusto? Hindi. Ito yung pinamumukha ng mga nagmamahal sa kanya. Bakit naman pinamumukha yung pera lang habol dyan? Tignan nyo naman ang perang na impundar, diba? Na yun naman ang sa yung kanila. mga propiedad naman, hindi rin naman mabilang na galing sa kanyang pagpupursige at pagsisipag. Totoo. Diba? Yung palang mga commercial niya, lockout ng 1 year. Kapag ginamit pa rin yung material na siya ang endorser, may dagdag pa ng dagdag yun. Alam mo, yung nag-model siya sa isang inuming nakahihilo at nakalalasing na pagka-sexy-sexy niya. Naalala ko, may nagdala sa gallery niyan eh. Ubus agad. Alam mo, di ba? Nalingat lang tayo na ubus. Oo, yung kalendaryo. Naalala mo yun? Totoo. Ayaw na walan. Di ba? Kanyang habulot. Ang dami yung mga doon. nandun. Di ba? Di ang tatangkad nila, di ba? Pero ang mahal pala niya doon, ano? Napaka. Sobra. Di ba ang tindi? Nakuha mo? Di ba? Pampatangkad nila yun. Pampatangkad nila yun. Pampatangkad talaga. Kasi ako hindi ako tatangkad doon. Patangkad ka na. Okay. So, yun lamang po mga kachika, yung punto namin na
maraming taon na po ang nakararaan. Si Ivana Alawi po ay natututong ng humawak ng kanyang pinagpapaguran. Totoo. Yung kanyang pananalapi. Kaya naman nakapagbibigay po siya ng tulong sa ating mga kababayan, yung mga nangangailangan. At marami pala siyang pinag-aaral ng mga kabataan. Ito na. Ngayon ko lang nalaman yan. Diba nakita mo yung pagtatanggol sa kanya, pati yung mga hindi na dapat ating malaman na meron pala siyang mga Hindi kasi niya yan tinutulungan. ipinagmamalaki. Yun naman. Diba? Kaya nakita mo, 80% kasi sa magandang pinapakita niya at nakikita ng mga ating mga kababayan na ganun siyang tao. Kaya hindi na dapat pang magsalita, magpaliwanag si Ivana Alawi. Kaya hindi siya Bakit siya magsasalita? Dapat talaga tama yung ginagawa niya, unbothered na yan. Totoo. Alam naman niya ang totoo kung saan ang galing yung mga ipinundar niya. At saka tahimik lang siya, di ba? Kung kahit ano yung tanong sa kanya, baliwala, hindi yan sinasagot. Tuloy ang kanyang trabaho. Hindi nga nagsara ng Ng comment box section. niya eh. Oo, correct. At Hindi saka na nung naalala ko ito nung una si Ivana Alawi ito, nung unang pumasok sa probinsya, no? Diba? Ayun sinunog ni Oo, Eddie Garcia yung kotse, pinaputok. Oo, di ba? Ang pangalan kasi, di ba, Ivana Alawi. Parang Diba? sexist. Parang sexist ka na. Alam mo, yan ang biroan namin noon. Nagbibiroan kami. Fresh from Oo. Ivana Alawi. Nice. Ganon. Oo, mga Parang ganyan. sexy star na Oo. ipinakita sa entablado. Correct. Parang ganon, di ba? Tapos orange na orange pa yung buhok, di ba bro? Yes. Pero ang sexy. Oo. Ang ganda-ganda talaga. Tito Eddie Garcia, ang kanyang kasama Correct. doon sa mga eksena, di ba? Ayan. At dahil parang ninakaw niya yung Ninakaw mga yung mga gold. lahat. Oo, yung mga Mga lahat. Yun yung papel niya. Yung papel niya, tapos Naputok yung sasakyan ng dilaw. Diba? Noong palang merkado na sa akin si Ivana. Tapos, napanood ko, sinabi ko sa'yo, ay, naglalaba, nakahiwalay Ay, yung dalawang oo. hita. Diba? Tapos may pasaydo Oo. dito. Sure, ang dami na naman tumangkad doon Doon nagsimula Diba? ang lahat. Hanggang sa lumaki na po ng lumaki ang pangalan ni Ivana Alawi. Correct. Ayan. Bigyan naman po natin ng pagkakataon na, kumbaga, ipagmalaki ni Ivana ang lahat ng kanyang ginawa para yung mga pangarap niya ay matupad. Huwag naman po natin tanggalin yun sa kanya. Oo, yun yung tinatawag Diba? na, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Ayan. Hindi lang benefit of the doubt, kundi bigyan natin ng pagpapahalaga yung pagsisikap na ginagawa ng isang tao. Yun lang yun, di ba? Totoo. Yan. Anong message mo kay Ivana? Sige, please talk to her in English, To Miss Ivana Alawi, just go whatever you want because your fans is already support. Pag fans are. Because you are fans. Because your fans are supporting to your whatever project you have. So that's why whatever projects they have. Susuportahan daw siya kahit ano. Gumugulong na sa katatawa si Wating-Wating at si Tita Ace niyan, sa totoo lang, di ba? At ang mga SNNers, gumugulong na, sa totoo lang. Palagay ko ngayon pa lang, mula nung itong iskandalong ito ay pumutok, ngayon lang natawa si Ivana Alawi. And so that's why Miss Ivana, you just the Filipino people are proud whatever you do, and you did to the poor. And Yung bibigyan ng cellphone niya. Ano kung baka marinig ko and you please give me also. Alam niyo po, ang totoo po, mga kachika, ako hindi ko personal nakilala si Ivana. Hindi pa kami nagtatagpo. Tayo, ako hindi rin. Ikaw din. Hindi rin. Kita mo yan? Oo. Paano kung nagkatagpo na tayo? Correct. At meron na tayong pwedeng sabihin na personal. Opo. Di ba? Lahat naman ng sinasabi natin ay ayon sa ating pagkakakilala sa kanya. Oo. Sa social media, sa lahat ng mga nasusulat At sa saka yung kanya. mga tao nagsasalita Correct. na ipinagtatanggol siya. Yun lang po ang amin. Hindi po namin siya kilala ng personal. Ayan. Ano ang magandang awitin para sa isang babae na pilit na ibinabagsak ng iba pero napakarami namang nag-aangat sa kanya. Ay, hindi kakantahan ko siya ng stop, look, and listen. Listen to your heart and Ano yun? look. Stop, look, listen to your heart and what is saying. Stop, Yung pala yun. Look, listen to your heart and say whatever You do. stop, look, listen to your heart, hear what it's saying. Stop, look,
Listen to your heart and say what saying it love, love, love. Stop, look, listen to your heart and what you're saying. Stop. Love, love, Yun! Naku! Ang tindi. Naku, mukhang bibigyan ka na talaga ni Ibana ng telepono. Alam mo- Nabibigay, di ba? Lagi Alam mo, nagbibigay yan. pinamimigay niya, nakikita ko Oo, sa social media. oo. Hindi bibitsugin na cellphone, ha? Yes, Talagang the iPhone. iPhone, oo. Bibigay talaga siya. Oo, bigay siya. Talaga? Oo, Nay. Oo. Yun ang ginagawa niya. Baka naman. Maganda ang kanyang puso. Ah. Okay. Naku, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? So, eto na nga ang ating blind item for today's video na kung saan talagang, naku, maraming maiinis dito kapag nalaman nila kung sino ito. Ay! Nakakapanghinayang ito kasi talagang bumongga ng bumongga ang gusto nung paglabas nila eh. Ah. Ito yung... Nung ipanganak yung Nung grupo. pinanganak ang grupo, talagang bumongga talaga. Parang hindi ito gumapang. Naglakad agad ito. Tumayo agad at naglakad. Oo, at sa pagtayo na naglakad, tumalon sa ibang lugar. Napilay. Agad-agad. Napilay. Tumalon ba naman kasi agad-agad? Oh. Dapat yung kumakapit-kapit pa muna yun. Eh, ang ginawa itong grupong ito, Dakay, nung natutong maglakad, tumalon. Nag-ibang bansa agad-agad. At saka, parang marami yatang, di ba sila yung nagtatakip ng ano? Doon pa, yung isa pa ang kinaiinisan ng lahat. Kaya nakita mo ngayon, maraming nagsasabi na, ano ngayon? Oo. Dito hindi pa man kayo made noon, nagtatakip na kayo ng mga mukha nyo. Kansilado yung mga shows Tortang kansilado talaga. Diba? O hindi katulad ng isang grupo. Ayun. ng kalalakihan. At talagang kinukumpara na talaga sila ngayon na dating iniwan nila ng milya-milya ito eh. Pero ito ngayon, parang bumaliktad ang ihip ng hangin. At saka may ka-artihan daw. Isa pa yan ang nagdala sa kanila ng ng ikinaligwak ng grupo nila eh. Nakala talaga nila, nakaalma na sila, napunta sa abroad agad-agad. Naku, unang show nila sa abroad, umani ng mga pangit na komento. Hindi maganda ang review. Hindi maganda ang Diba? review. Ay, syempre, yung susunod na pupunta nila, Damay. na-alarma. Ay, ganyan pala. Paano pa tayo bibili ang mahal-mahal ng ticket? At damay na nga, may nakansila. Kansilado. Diba? Tapos eto na ngayon, kung saan sila nag-perform, iba-iba na lang. Hindi nun malaking venue talaga. At guess na lang ito. Paano kaya ang nangyari dito sa grupong to, no? Nagmadali? Minadali. Oo nga. Minadali. Minadali? Oo, minadali. Sayang. Ang hirap sa kanila. Yung ibang grupo na katulad nila, nagtagal In Ang fairness. tagal-tagal Ito. Dalawang grupo yun na pwede natin banggitin na nagtagal sila talaga sa kanilang popularidad. Oo. Ito ang hirap kasi nagmamadali sila. Oo. Mahirap pag Oo. nagmamadali. Nagmadali sila nag-abroad kasi akala ka nila mahihit kagad nila ang international scene. Ang hindi nila alam na yung mga nandun sa abroad, nakikinig dito sa kung ano sasabihin Naniniwala sa sa kung ano ang Oo. nagaganap sa ating bayan. Totoo. Yun. Dapat sinasabi, ay, bongga nga yan sa Pilipinas. Yung dalawang show. Pagpunta rito, panoorin natin. Yun, konting-konti pa na exposure nila sa TV. Sa isang At saka ba't ka magtatakip ng mukha? Ayun na. Utang mo nga sa mga tumatakbo na mga tagahanga Oo. ang inyong popularidad ngayon. Pero Masyado. bakit ganon? Nagtatago pa kayo ng mukha, ng identity nyo. Sinobrahan ang pagiging nito. Sinobrahan na akala nila magtutuloy-tuloy talaga ang ingay nila. Na hindi nga sila kilala kahit magtanggal Pag pa isa-isa sila. pala, hindi mo makikilala, no? Yan din. Ako, sa totoo lang, wala akong kilala sa kanila. Ako, wala Narinig ko rin. lang ang pangalan, pero pag nakita yung pangalan. Sorry, pareho tayo. Ako Ikaw. din, hindi ko sila kilala. Oo. Ay, oo. Tayo ba kilala naman nila? Ayun na. Yung nagbabalita sa kanila ngayon. Mahirap yung magpapaka kaagad eh. Yung hindi pa lutong-luto na hilaw. Ayun. Di ba? Kumbaga sa talong, pag nilaga, bantilawan. Oo. Kung ba hindi na nila hinantay kumulo, ay paano maluluto, di ba? Paglagay ka agad. Hango agad. Oo. Dapat yun. Bantilawan. Oo, ganon. Dapat nagpakahinog muna. Kaya nga. Kakalungkot, Hindi pwede yung sayang talaga. Bigyan mo nga kami ng clue. Ikaw nga ang hihinga namin ng clue. Nako, itong mga grupo na ito alam mo, isa lang ang sasabihin ng mga tao doon Ano? Kung Ano saan sasabihin? daw yung nila Yung Makati daw na Hindi na, Makati. hindi yan.
Naalala nyo, Rainmakers? Yes. Diba may kanta sila dati na tanananan, tananan, tananan. Diba? Yun. Magagandang babae to, mga sexy, kaya lang nagmadali. At saka medyo nagpakita daw po ng kaartehan. Kaya medyo lumayo ang mga tao sa kanila. Yun ang napaka-ex. Yeah. Yung artehan mo yung mga taong Totoo, babayad sa totoo iyo. yan. Oo. Nako, sigurado po ito, mga kachika. Ang marami sa inyo, nako, nakatayo, walang mauupo. Sa row 4, nakatabi ang Basurahan. at walang Electric fan. Yan. Oo. Kuhan nyo na ito, kayo pa ba? Di ba naman? Oo naman. Bigay ka pa nga ng isang clue. Nako, basta yung ano nila, nasa alphabetical yan. Anong sa alphabetical? Yung kanilang Alphabet. nasa alphabet ang kanilang unang letra ng kanilang group, pangalan ng grupo nila. Okay. Okay. So malapit na naman. Malapit. Oh, Sa malapit. entrance. Oo. Wala sa exit. Ito yun, sasabihin mo, uunahin mo yung lakan. Yung susunod, sino na Kaya naman, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. at Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko sinasabi sa inyo na please, don't skip. At supportahan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. oo. May tanong sa akin si Remo. Ano? Pag pinapanood tayo, sabi niya, Ma, si Tito Wendel po ba in character? Maraming salamat pong muli sa inyong tiwala, suporta at pagmamahal. Pinatutunayan niyo po sa amin yan. Maraming salamat sa inspirasyon. Of course, kayo lamang po ang aming pinasasalamatan. Hanggang sa susunod na sultada po ng ating programa, ng inyong programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Sinasamba kita, akala mo sinasamba kita, ano man ang gagawin ko